Right Technology. Ito pa rin po ang inyong profesor. At tayo po ay nagala dito sa isang makasaysayang bayan ng Pangasinan, San Carlos City. Sa isang farm, yung King's Farm. At isa nga dito sa kanilang highlight is yung mga mangga nila. Ito ay high density planting ng mango. Yan ganyan. So makikita nyo almost mga 3 meters 3 meters ang pagitan. Yan. Pero ito po ay mga training area, training accredited by TESDA and ATI learning site. So ang isa sa kanila ditong tanim ay itong katimon mango. Yan, katimon mango. Ongoing ang application ng katimon sa insect registration kasi may mga requirement pa siyang dapat i-comply. At ang owner nito ay nasa Central Luzon din. At ano ba yung highlight sa katimon? Namumunga na siya. For eating quality, yung green masarap sa kanya at yung hinog okay naman, pero hindi pa rin kukumpara o tatalunin yung ating pong Carabao Mango. So number 1 is yung kanyang advantages, yung off-season flowering niya. Yan integrated pa pala, may kambing pa na may bangs. Nag-off-season yan at throughout the year may bunga yan. Yun. So early bearing din siya, mababa lang. Pag grafted na mamunga na yun. So tingnan natin dito yung iba. So yun, so na-popularize because of market strategy, word of mouth. Yan. Meron pa rin sila iba ditong mangga. Ito apple mango naman. So for farm tourism kasi, yung mga ganito kasi ay yan, iba-ibang collection makikita nyo. Ito siguro kung hindi ako nagkakamali, Thai mango. Yung mga ganito kasi ay maganda kasi yung mga farmers usually at saka yung mga enthusiast collector, maghahanap sila ng iba-ibang variety na magsusut doon sa small area or space. So i-maintain lang siya ng pruning para maganda yung kanyang canopy, and yung ilalim pwede mo pa yung gawin na camping site. I-reduce natin yung height, i-maintain natin yung height para maging uniform yung kanyang growth at saka yung distribution. So pwede tayo mag-collect ng mga Thai at pwede rin natin Thai mango and other fancy, ang tawag sa kanya fancy variety, mga introduced mango. So ginagawa na rin natin yung ating pong intensive distancing sa mga Carabao mango, pero kailangan natin na in an early stage 2 to 3 years kailangan na siyang ma-prune para yung uniformity ng height at growth. So yun lang po, in a small space pwede ka pa rin dyan mag-intercrop. Ayun, tingnan mo, nag-intercrop pa rin sila ng mga kalamansi. Meron silang langka, meron din sila sa mga boundary ng guyabano. Ito rambutan. Yun. So i-maximize natin yung space na magamit natin. Ito rambutan. Meron pa rin isang mango. So as much as possible to use yung ibang area, and tingnan nyo, pinagapang lang yung alugbati. Ginawang halos cover crop to minimize yung weeds. Meron silang grass cutter kambing na may bangs, nag-grass cutter. So meron pa din dong gulayan. So integrated at saka mix cropping makikita nyo, pero yung kanilang primary crop is mango, and nagbe-vegetable din sila doon sa mga other area. Yan, mga mango pa rin yun. So yun lang po, bye bye.